At yun guys, nagbabalik tayo sa upuan natin. So ito na, kinuha na natin yung Double Bell BS R10 na gagawin natin. So pinadala to ng client natin from Imus, Cavite. So alam naman natin kung ano yung problema nito, slam tire. So guys, papakita ko sa inyo yung slam tire sa mga hindi pa nakakaalam at sa mga nakaka-encounter ng ganitong problema sa mga Double Bell BS R10, papakita ko sa inyo. So once kasi na sinabing slam tire, ganito yung nangyayari. Hindi na siya sumasabi. So madalas kasi may nagme-message siya, "Sir, papagawa ko ng Double Bell BS R10. Anong problema, sir?" Sabihin nila, "Ayaw na sumabit ng piston." So yun sir, ayun yung tinatawag na slam tire. Yan. Pakita ko ulit sa pa. So ano nga ba yung nagiging problema? Ba't nagkakaganyan? Yun guys, papakita ko sa inyo. Once kasi na bumili tayo ng Double Bell BS R10, ang internal parts niya is hindi talaga solid na steel. So ganito lang yung sir niya. Kung tawagin siya ng iba, pot metal eh. Yan. Ito yung pinagtagtay. Makikita nyo guys, medyo may tapas na yung dulo niya kasi once na nag-slamper yan, may paraan para mapagana natin ulit yan. Kaso temporary lang, hindi siya tatagal. Yan. Katulad ng ginawa nung isang client natin sa sir niya, yan, tinabas niya. Kaya guys, ang masasuggest ko sa inyo, once na bumili kayo ng Double BS R10, bumili na rin kayo ng steel sear para makapagpalit na kayo agad. Para hindi nyo na ma-encounter yung ganitong problema. So, mahirap nga naman kung lalaro kayo while on game, biglang magka-problema, mag-slamper. So, sayang naman yung araw nyo. Masisira lang ang araw nyo. Lalo-lalo na kung hindi natapos yung game. So, yun lang guys. Ano pa po sasabihin ko? So, sa ngayon, wala naman na. Kung may tanong kayo, message lang kayo sa page. Then, start na. Disassemble na natin. So yun guys, focus muna tayo sa trigger box niya. Mamaya natin ayusin yung air seal niya. Kasi hindi pa siya sumasabi. So once na sumabit na siya, doon pa lang natin matetest kung maganda yung air seal niya. So sa condition kasi nito is medyo may kalumaan na nakikita nyo, may alikabok na rin. So i-disassemble na natin siya. Nakita nyo guys, pudpud na yung sear niya. Yun. Ito yung sear na gamit sa kanya. Ayan, color black pa siya. Pero hindi siya steel sear. Ayan, dito nyo makikita yan. Hindi siya dumidikit sa magnet. Ayan. Hindi katulad na ipapanik natin na tingga. Ayan guys. So dumidikit siya. Sabihin, steel sear siya. Yun, wag na natin patagalin, bilisan na natin at medyo marami pa tayong gagawin ngayong gabi. Yun guys, na-install na natin ang ayos yung steel sear niya. So next naman natin is check natin yung condition ng piston body. So saan naman yung pag-disassemble natin. Ito talaga ang problema ng sear. Yan, so check na rin natin yung internals. Linisan na rin natin yung mga sign na ng daples. So sana okay pa siya. Dahil yan dito, ayan o. Ito soon pag ipunan mo to piston, mas maganda makapagpalit ka nito. Ayan. Yun guys, isa pa pala sa mga order ng spring na ginagamit natin. Sa Double Bell BS R10, so yung malambot ikasa, then umaabot ng 600 fps. So ito kasi mga unang version ng Double Bell is plug and play talaga siya. Meron kasi bago labas si Double Bell ngayon na medyo patulis yung spring guide. So medyo malaki yung outer diameter ng spring guide nila. Kaya once na ginamit natin, for example ito yan. Ganyan yung nangyayari. Mahigpit, masikip. So ang number 1 na gagawin nyo, ang ma-advise ko lang talaga is bawasan nyo yung diameter nito. So ginagawa ko sa kanya, nilalagay ko sa drill, then pinapadaan ako ng liha para lumiit. Kasi kung ipipilit natin yan, although pasok yan, hindi naman siya magpe-play, useless yan. So
walang power, wala rin putok na mangyayari, may stock up lang siya. So para magamit siya ng ayos, ng 100%, bawasin yung diameter nito, then plug and play na to. So yun lang guys. Yun, wala man lang nakikita ibang problema, so lilinisan na muna natin siya. So yun guys, good evening. Reassemble na natin. Nalinisan ko na rin yung cylinder niya at yung piston. So magte-test pa na lang tayo. Kabit muna natin ito. Tignan natin kung sasabit. Kasi yung piston ni sir is medyo alanganin na. Medyo may damage na. Dala na rin siguro ng katagalan. Tsaka ilang attempt na pagkasa, pagputok, pero slam. Kaya dumadapis na lang talaga siya. Sana kapag okay pa. So, spring guide. Starter. Yun. So, test pa tayo. Yun, sumabit na siya. Guys, napaka-smooth niya, no? Oh. Yun. Kasi natin may singaw. Yun, napakaganda. Walang singaw. Isa pa ulit. Ayan. Grabe, no? Okay, assemble na natin. X is ay, ulang ko pala ako, sorry. Yung guard. So, balik na tayo rito. Naman, ikabit na ba natin lahat? Kalimutan ko na yata eh. Yun, test pair na lang. Yun natin yung sasabit na. Tignan nyo guys, napaka-smooth niya, no? Charging handle. Yun. Lalangisan pa natin para magbibilas. Pero nahulog na siya, oh. So, itong double bell na ito, ang paborito kong talagang ginagawa. So, gusto ko sa kanya is yung napapasmooth yung charging handle niya. So, nagtatanong iba kung paano, hindi ko rin alam. Basta nirepair ko siya, nagpalit tayo ng parts, meron tayong mga itinama sa loob niya. Hindi ko na sasabihin kasi baka gayahin nyo. Hindi, joke lang. Kasi mahirap din eh. Let's say meron akong tinabas sa kanya. Sa video nakikita nyo, binabawasan ko. Pero hindi nyo naman alam yung eksaktong sukat nung babawasan natin sa kanya. Baka magka-problema pa. Kaya minsan, kinakat ko na lang yung video para hindi nyo na makita. Pero kung gusto nyo pa rin alamin, pwede naman message na kayo sa akin. Pag-usapan natin yan. Para at least hindi lahat, meron kasi dyan, mahihain, nanonood lang ng video, ginagaya, then kinalabasan is error. Doon nagkakaproblema. Sabihin, hindi pala totoo yun eh. Hindi pala legit yun eh. Hindi pala totoong ganun yung gagawin para maging smooth yung charging handle. So yun lang guys, napakadali lang. At yan, balik na ulit tayo sa unit na to. Sir, sa owner nito, maraming salamat po. Wala naman ako nakikita ng problema. Konting tuning na lang sa site niya. Yan. Tapos, yun lang. Pwede mo na ulit gamitin. Yun lang ulit guys, sa mga gusto pa magpa-repair, magpa-upgrade. Message lang kayo sa page ng Cavite Airsoft Zone 2. Send nyo lang yung pictures at video ng mga airsoft unit na gusto nyo ipagawa. At syempre, pag-usapan natin kung ano yung magagawa natin dyan. So yun lang guys ulit, maraming salamat po. Sir, yun, ready na yung double bell BSR-10 mo. Pwede na ulit. So, lagyan nga muna natin ng bala para matest natin. Lusin natin ito. Testing. Pairing. Wow, pagdali yun.
Tayo guys, so napaka-smooth talaga. Effortless na nga yun. Stock spring lang pala to ha. Pero kita nyo, napasmooth natin yung charging handle niya. Yun o. Grabe yung ganda. Ito pa. Yes. Wala na. So yun lang guys. Salamat po.